Horror Stories by Forest Secrets. Sa baryo ng San Roque, may mag-asawang sina Mang Ernesto at Aling Marta. Kilala sila bilang masisipag at may-ari ng pinakamalawak na sagingan sa buong bayan. Ngunit kasabay ng kasipagan nila ay ang pagiging masungit, maramot at sakim. Bawal lumapit ang kahit sinong bata para maglaro sa kanilang taniman. Kapag may nangahas na kumuha kahit isang saging, ay pinapahiya nila at minsan ay pinapalo pa. Dahil dito ay unti-unting lumayo ang mga kapitbahay sa kanila. Pero ang pinagtataka, kahit halos wala na silang trabahador at walang tumutulong sa kanilang sagingan, ay nananatili pa ring masagana at malusog ang kanilang mga pananim. Lagi ring tila may aninong dumadalaw tuwing gabi sa sagingan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, napansin ni Pedro, isa sa mga trabahador na minsang tinanggap ni Mang Ernesto, ang kakaibang liwanag sa gitna ng sagingan. May tila apoy na sumisilip mula sa lupa. Nilapitan niya iyon at nanlaki ang mga mata niya. Sa mismong gitna kasi ng sagingan ay may kabaong na nakabaon at kita ang kalahati nito at unti-unting bumubuka ang takip. Napasigaw si Mang Pedro at nagtatatakbo pa uwi. Ngunit pinigilan siya ng mag-asawa. "Wala kang nakita, Pedro," ang sabi ni Mang Ernesto habang nakangisi ito. "Huwag mong ipagsasabi kung ayaw mong ikaw ang susunod na ilibing dito," ani Mang Ernesto. Nang sumunod na araw ay wala nang nakakita kay Pedro. Simula noon, nag-iba na ang ihip ng hangin sa baryo. Tuwing gabi, naririnig ang kaluskos at ang mga ungol mula sa sagingan. May mga kabataang naglalakad-lakad malapit doon at nagsasabing may mga kamay na kumakaway mula sa lupa. At ang nakapagtataka pa, tuwing anihan, palaging sobra-sobra ang bunga ng pananim nila sa sagingan. Hindi lang normal na saging. Malaki, sobrang hinog at mabibili ng mas mataas sa palengke. Ang mga tao'y nagdududa na, paano kaya nagiging ganito kasagana ang ani ng dalawang matanda? Isang grupo ng kabataan ang nangahas pasukin ang sagingan isang gabi. Sina Kaloy, Lito at Mario. May dalang flashlight at tapang. Pinasok nila ang taniman ng mag-asawa. At totoo nga, sa gitna ng mga puno ng saging, nandoon ang kabaong. Ngunit hindi lang basta kabaong ang nasa loob nito. Nakita nila ang katawan ni Pedro, ang trabahador na nawawala. Ang balat niya ay parang natuyo at ang bibig ay nakanganga. Para bang sinipsip ang lahat ng lakas at dugo nito. Biglang narinig nila ang mabibigat na yabag. Nandyan na si Mang Ernesto at Aling Marta. Ngunit hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang balat ay kulay abo na. Ang mga matay mapula at ang mga ngipin ay tila pangil ng halimaw. Wala nang makakaalis dito, ang sabi ni Aling Marta habang hawak ang isang matalim na itak. Nagtakbuhan ang mga kabataan, subalit nahuli si Kaloy.
Habang pilit siyang hinihila papalapit sa kabaong, sumigaw siya para humingi ng tulong sa mga kasama. Sa kabutihang palad naman, dumating ang ilang matatanda mula sa baryo na matagal na palang may hinala sa mag-asawa. May dala silang krus, asin at langis na pinagdasalan ng pari. Nagkaroon ng matinding engkwentro ng mga araw na yon. Ang mga aswang na mag-asaway nagagalit at nagpalit na ng anyo. May mahabang kuko, malalaking pakpak at nakakatakot na anyo ng halimaw. Ngunit sa sama-samang panalangin at tapang ng mga tao, nasunog ang kabaong at natupok ang laman nito. Kasabay ng pagkawasak ng kabaong, nagsisisigaw ang mag-asawa at tuluyan ng nagliyab hanggang sa tuluyan silang maging abo. Matapos ang lahat, ay nanumbalik na rin ang katahimikan ng baryo. Ngunit sa bawat pagdaan sa lumang sagingan, ramdam pa rin ng mga tao ang bigat ng kasakiman at kasamaan ng mag-asawa. Isang aral ang mga nasaksihan ng mga taga-baryo. Ang kasakiman at kasamaan ay may kabayaran. Anuman ang yaman na nakukuha sa maling paraan, mauuwi rin ito sa kapahamakan. Kung ikaw ang isa sa mga kabataan, papasukin mo ba ang sagingan kahit may kabaong? Naniniwala ka ba na may taong handang ibenta ang kaluluwa kapalit ng kasaganaan? Sa isang bayan sa Bicol Region, may lumang ospital na ngayon ay ginagamit bilang storage facility na lang ng mga government records. Wala ng pasyente, wala ng nurse, pero may ilang tauhan pa ring nakatalaga roon para magbantay at mag-inventory ng mga lumang dokumento. Pero kahit hindi na hospital, may mga nagkukwento pa rin. May isang kwarto raw sa ikalawang palapag na ayaw nilang pasukin kapag alas 3 na ng hapon. Ang room number 9. Ayon sa dating staff, dati raw itong isolation room. Doon nilalagay ang mga pasyenteng may malalang karamdaman. Sarado ang bintana, madilim, walang bisita at walang TV na libangan ng mga pasyente. Sa mga bagong utility worker, hindi na raw importante kung ano ang gamit roon dati. Basta ang bilin, huwag na huwag papasok sa room number 9 kapag tanghali na. Huwag magsindi ng ilaw at huwag sumagot kapag may tumawag mula sa loob. Isang hapon, may bagong utility staff, si Jason. Hindi siya naniniwala sa paranormal at malakas ang loob niya at matapang na rin. Sabi pa nga niya, baka daw dagalang ang gumagalaw sa loob. Alas 3 ng hapon, siya lang mag-isa sa second floor. Napansin niyang bukas ang pinto ng room number 9. Walang ilaw, walang hangin at nakakabingi ang katahimikan. May narinig siyang mahinang boses mula sa loob. "Kuya, may tubig po kayo?" Lumapit siya at tumingin sa loob. May babaeng nakaupo sa gilid ng kama. Naka-hospital gown. Mahabang buhok at nakatalikod. Tila nang hihina. Ang sabi pa ni Jason, parang totoo. Hindi mukhang multo. Hindi mukhang special effect lang. Kaya tinanong niya ito. "Ate, ano pong nangyari? At paano kayo nakapasok?" Hindi sumagot ang babaeng nakaupo. Bagkus, dahan-dahan lang itong lumingon sa kanya.
Tumingin lang ito subalit walang kibo. Pagharap daw sa kanya ng babae, wala itong mukha. Itim lang, parang sunog. Napasigaw si Jason sa gulat at mabilis na tumakbo papunta sa baba. Nang bumalik siya, kasama na ang guard. Wala na roon ang babae, pero ang kama basa ng tubig at ang sahig may bahagyang marka ng dugo, pabilog, hindi galing sa sugat. Parang iniwan ng basang talampakan. Pagkatapos ng insidente, hindi na bumalik si Jason sa trabaho. Ayon naman sa lumang record ng hospital, may pasyenteng babae raw na nasunog ang mukha dahil sa oxygen tank explosion taong 1997. Nakakonfine siya sa room number 9. Isang linggo raw na hindi siya dinadalaw ng kapamilya. Sa huling araw daw niya doon, ang huling sinabi niya sa nurse bago siya makomatose ay ang katagang, "Kuya, tubig po." Hanggang ngayon, may mga nagsasabi pa rin na naririnig nila ang boses na yon tuwing 3:00 ng hapon. Minsan mahina, minsan parang nasa tabi mo lang. Pero ang pinakaayaw nilang marinig, lalo na ang mga gwardya, yung pagkatok mula sa loob ng kwarto at 3 sunod-sunod. At ang boses na lalaking paos na nagsasabing, "May tao pa sa loob." Hanggang dito na lang ang kwento ko at sana ay nagustuhan ninyo. Marvin ng Bicol Region.